sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Tinig ng Diyos ating pakinggan, gabay ng simbahan ating kailangan, payo't serbisyo ihahatid sa inyo ng ating mga kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Magandang gabi po mga kapanalig. Naririto na naman po tayo sa palatuntunang kapanalig sa DZRH. Ito po yung ika-5 linggo ng Kwaresma. At siyempre, lagi kong kasama si Brother Ed. Kumusta ka na kayang Brother Ed? Gandang gabi, Father Bong. Gandang gabi, Luzon, Visayas, at Mindanao. Okay naman, Father Bong, at virtual tayo via Zoom ngayong gabi at live dito sa DZRH Online, Father Bong. Ayun. Mga kapanalig, bago ang lahat, sumapit na ngayon ang serye ng mga paksang pang-Kwaresma sa kasubdulang paksa ng buhay. Inilalahad po ang paksang ito sa anyo ng pagkabuhay mula sa kamatayan. Salamat sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na bumuhay sa tambak ng mga kalansay at salamat sa kapangyarihan ni Jesus na ipinakilala ang sarili bilang ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sa pagbabakas sa mga pinagdiraanang hakbang ng mga unang taong naghahanda sa kanilang binyag, tayo ay pinasisigla sa ating pananampalataya na ipahayag at inihahandog na bagong buhay ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, pangangaral, sakripisyong pagkamatay at muling pagkabuhay. At bago tayo po magpatuloy, tayo muna po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat anupat pusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan sa iyong akay, kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ngayon agad ating pakinggan ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kabanata 37, versikulo 12 hanggang 14. Ito ay pakikinggan natin at babasahin ni Brother Ed. Brother Ed. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibubukas ko ang inyong libingan at maibabangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingan ko kayo upang kayo mabuhay at ibalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyong na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, ang unang pagbasa, ang sinasabi ho dito ang makahaharing pagtatagumpay mula sa libingan ng sambayanang nalugmok sa kapighatian
ang siyang nagpapaalaala sa atin tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa katauhan ng kanyang anak na si Jesus. At ito po, mga kapanalig, yung unang pagbasa. Ang tanong po, kailanman ay tinuring mo ba ang iyong buhay na tila isang libingan o at ikaw ay parang patay na para bagang nawalan ka na ng pananampalataya? Kanino mo dumudulog sa mga gayong pagkakataon? At kung nais ng Panginoong ikaw ay maging isang propeta ng pag-asa sa ilang kaibigan o kakilala, ano kaya ang sasabihin mo sa kanila? Yan po ang mga tanong na ikaw lamang po ang makasasagot. Pero dito po yung salmo na tugon mismo sa unang pagbasa ay ganito. Yung sa salmo po na yan ay mula sa 129 Psalm. No? Ano po ang sinasabi dito? Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon, Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumatagoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo'y matakot. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at hindi kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yung kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Ayan po, mga kapanalig, ang tugon sa unang pagbasa. At ikalawampung pagbasa, dahil kakapusin tayo nito, ay mula naman po sa liham ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 8, versikulo 8 hanggat 11. At pakinggan natin po ang pagbasang ito, maikli lamang pero puno po ng diwa. Brother Ed. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo mamumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong spirito dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nanahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos din yan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nanahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan po mga kapanalig, sa maikling summary po, inihahayag ni Pablo
ng Espiritu Santo ang siyang biyaya ni Kristo, ang siyang tanda at patutuo ng ating muling pagkabuhay sa pagdating na itinakdang panahon. Many of us ay takot po sa kamatayan. Kaya tuloy, ayaw bang pag-usapan ang kamatayan. Pero dito sinasabi ni San Pablo, huwag kang mag-alala. Inihahayag na ang Espiritu Santo ang siyang biyaya ni Kristo, ang siyang tanda at patutuo ng ating muling pagkabuhay sa pagdating ng tinakdang panahon. Ayan po mga kaibigan. At siyempre, ang oras po natin ngayon is 54 minutes after 7 in the evening. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagbabalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Yan, kaming dalawa ni Brother Ed na nagbabalik. Brother Ed, may mga text messages ka na bang natatanggap? Yes, Father Bong. Bianca Blanca Manaba. Blessed Sunday sa ating dalawa, Father Bong and Brother Ed. And prayers for my father's birthday anniversary kahapon, yesterday. Delia Doria, good evening, Father Bong. Brother Ed, stay safe always and God bless. Si Daniel Bert, pa-shout out sa Brooks Point, Palawan, Fiesta ng sa amin, Viva San Jose, pabati ng advance happy birthday din kay Mayor Benedito Jr. on March 29, galing kay Daniel Bert. Happy birthday po, Mayor. Sabi ni Daniel Bert. Good evening to us, si Margarita Guevara, and si Ivy Gutierrez. Good evening, Father Bong. Brother Red, listening from Tayog in Pangasinan. Also si Susan Hoffman. Blessed Sunday, Father Bong and Brother Red. Thank you, Ma'am Susan. Si Eduardo Narvaez. Good evening, Kapanalig. And good evening sa ating dalawa, Brother Bong and Brother Red, listening from Atlanta, Georgia.
USA. Okay, Father Bong, yun muna. Later yun sa ating mga YouTube viewers naman. Ayan po mga kapanalig at ngayon po ay pakinggan na natin ang mabuting balita. Medyo kasi mahaba ito mga kapanalig. Ang mabuting balita ay hango po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 11. Pakinggan po natin ang mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito na Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal na Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingiin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay muli sa uling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay. At sino man nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya kinilibing? Tanong niya. Sumugot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumbangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung manalig sa aklat sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato. Tumingala sa Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka.
lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kanyang panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalaganin niyo siya," at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ng ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ito po ang pagninilay ni Father Vladimir Escalas. So, isipin ninyong nakatayo sa tuktok ng Mount Everest, humahampas ang malakas na hangin, tanaw ang napakalawak na daigdig sa ibaba. Ngunit wala kang nakikita. Ganyan mismo ang naranasan ni Eric Webenmeyer noong 2001, ang kauna-unahang bulag na nakaakyat sa pinakamataas na bundok sa mundo. O kaya naman, si Helen Keller na mula sa sariling kadiliman ay naging manunulat, tagapagtanggol ng mga may kapansanan at inspirasyon ng milyong-milyong dahil sa kanyang matinag na diwa. Sina Steve Wonder, Ray Charles at Andrea Bocelli, ang kanilang musika ay nagbibigay liwanag sa ating buhay sa kabila ng kanilang pisikal na pagkabulag. Si Louis Braille sa kanyang Braille system na nagbukas ng mundo ng pagbasa para sa mga bulag. At huwag nating kalimutan si Homer, ang sinaunang bulag na makata na nagbigay sa atin ng mga epikong Iliad at Odyssey. Ang mga kahangahangang taong ito ay nagpapaalaala sa atin na ang tunay na liwanag ay nagmumula sa kalooban at hindi napapawi ng kawalan ng paningin. Sila ay nabuhay sa dilim, ngunit nagbigay liwanag sa mundong kanilang ginagalawan. Kaya ngayong linggo ng Letare sa Ebanghelyo ni San Juan, ipinahayag ni Jesus ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Sa pagpapagaling niya sa lalaking ipinanganak na bulag, ipinakikita niya na hindi lamang niya inaalis ang pisikal na dilim, kundi lalo na ang mas mapanganib na pagkabulag ng puso. Hindi lamang ito isang himala, isa itong paanyaya sa samahan natin ang lalaking walang pangalan sa kanyang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag at mula sa kawalan ng pananampalataya patungo sa pagsamba. Ang himala po na nagpapahayag ng luwalhati ng Diyos. Binuwag ni Jesus ang kanilang mga palagay. Hindi nagkasala ang taong ito ni ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Hindi laging parusa ang pagdurusa, gaya ng paanyaya ni Propetang Oseas sa unang pagbasa. Ngayon, sinabi, halikayo, bumalik tayo sa Panginoon, sapagkat siya ang sumugat at siya rin ang magpapagaling sa atin. Hindi tayo
sinusugatan ng Diyos upang patulan, kundi upang lumapit tayo sa Kanya at maihayag ang Kanyang kaluwalhatian. Umayo ka at maghilamos sa Siloe, John chapter 9 verse 7, na ang kahulugan ay isinugo. Sumunod ang lalaki, naghilamos, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita siya. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Ang husay ni San Juan bilang tagapagsalaysay ay unti-unting nahahayag sa sunod-sunod na pagtatanong. Pulungan ng mga kapitbahay. Hindi ba ito ang pulubing dating nakaupo at namamalimos? Kaya ang patutuo sa kahit ng lalaki, isang bagay ang alam ko, ako'y bulag noon at ngayon ako'y nakakakita na. Sa kalawang pagtatanong, ang dating bulag ay naging guro. Ito ang kahangahangang bagay, hindi ninyo alam kung saan siya nagmula, ngunit binuksan niya ang aking mga mata. Kung ang taong ito ay hindi mula sa Diyos, wala siyang magagawa. Sabi ni San Agustin, ang lalaking ito ay larawan ng buong sangkatauhan. Ipinanganak na bulag dahil sa kasalanan na minana at sa nangangailangan ng liwanag ni Kristo upang magising sa pananampalataya. Ang Ebanghelyo ni Juan na isinulat sa panahong inuusig ang mga unang Kristiyano at itinataboy sa mga sinagoga ay nagbigay ng lakas loob sa kanila. Kahit itakwil tayo ng mundo dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, hahanapin niya tayo. Makakita sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya. Inaanyayahan tayo sa linggo ng Letare na magalak sa liwanag ni Kristo sa gitna ng disiplina ng Kwaresma at makita ang hiwaga at ganda ng karaniwang buhay sa araw-araw. Sa kwento ng lalaking bulag, at nagwawakas sa liwanag at sa pagsamba samantalang ang sa mga Pariseo sa kadiliman at sa hindi pagtanggap. Hayaan nating pagalingin ng liwanag ni Kristo ang ating pagkabulag, pisikal, espiritual at emosyonal. At naway may pahayag din natin tulad ng lalaking pinagaling, Panginoon, sumasampalataya ako. Tinatanggap na natin ang liwanag. Ngayon, isinusugo tayo upang maging liwanag sa iba. Ulitin ko po. Sinusugo tayo na maging liwanag sa iba sa pamamagitan ng ating buhay at patutuo. Yan po, mga kapanahan, ang magandang reflection sa mga pagbasa ng ating napakinggan. And our time now is 23 minutes after 8 in the evening. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Nagbabalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Ang dalawa ni Brother Ed na nagbabalik. Brother Ed, dito na po tayo sa ating panalangin ng bayan. Mga kapatid, pinaalaala ngayon sa atin ng Panginoon
na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ating muling pagkabuhay. Patuloy tayong umasa at manampalataya sa pangako ng tapat nating Ama. Ama, ating itugon, O Diyos, O Diyos, Ikaw ang aming pagkabuhay. Panatilihin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay. Kaming iyong mga mananampalataya, manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Walang sound? Tulot mo ng lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan ay kumapit sa pangako mong muling pagkabuhay upang ang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami ipapalapit sa mga mahal na araw na aming pag-alala sa misteryong Paskal ng inyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itataas namin ngayon sa iyo mga kapatid naming naghihikaos, mga indigenous people at iba pang minorya sa aming lipunan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Ipagkalooban mo na muling pagkabuhay ng aming mahal naming yumao sa iyong itinakdang panahon. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga nangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming pagkabuhay. Ikaw ang aming liwanag, o Amang mapagmahal. Tulungan mo kaming magpahayag ng iyong kagandahang loob at pag-ibig sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. At ngayon, mga kapanalig, ay ang ating pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ilagay ninyo, ipatong ninyo ang inyong kanang kamay sa harap ng inyong puso. Ama naming mapagmahal, tulungan mong mamalaging maligaya sa banal na pakikinabang ang iyong sambayanan at manatili naglalakad patungo sa gantimpalang iyong inilalaan sa tanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. O mga kapanalig, mayroon ka pa ba dyan ng mga text messages, Brother Yes, Ed? Father Bong, si Teresita Atienza, Blessed Sunday sa atin, Father Bong, from Santa Rosa, Laguna. Si Beth Gray, gandang gabi, kapanalig. At sa YouTube pa rin, si Teresa Arce, 9262. Magandang gabi, Father Bong. Brother Red, prayers
sa 25th anniversary ng kanyang father na yumao na si Luis Arce. Salamat po, and she is watching from Osaka, Japan, Father Bong. Nais ko ring batiin si Bel Baluan, palagi po yan, nakikinig. And then of course, itong Santo Niño de Biolago, Pasay, Paris, na kung saan sign ako doon at natutulong pa rin. Gari po, palaging nakikinig din sila. At sa aking mga parishes na kung saan ako rin ay naging shepherd sa kanila. At naging mga shrine na ngayon. So anyway po, mga kapanalig, next Sunday, baka makapunta naman ako sa station mismo. So damin down dalawa ni Brother Ed ay nakikita. So anyway po, mga kapanalig, kaming dalawa ni Brother Ed ay nagsasabi sa inyo, sumainyo ang Panginoon. God bless. Kuhan tayo. Pasalamat tayo, Brother Ed, kay Chairman, Senior Licdao, President. President June Licdao, at saka si Station Manager Attorney Reg, Chairman Mr. Fred J, of course, si Sales at saka si Mr. Parroco. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. So, kaming dalawa ni Brother Ed ay nagsasabi, sumainyo ang Panginoon. Have a good sleep tonight. After, of course, still listening to the programs after this program. So, kami ni Brother Ed, nagsasabi, God bless you, sumainyo ang Panginoon. Bye-bye.